mapipilitan ang dalawang magkapatid na sumali sa kanyang guild. Naiinis na sinabi ni Yan Mo na imposible iyon, ngunit kinutya siya ni Hong at sinabing kung talagang naniniwala siya kay Liu, bakit ayaw niyang tanggapin ang pastahan. Ipinagyabang pa niyang mas mabuting sumali na lang sila sa Xingqian Guild dahil mayroon silang pinakamalalakas na tank. Sa sandaling iyon, dumating ang isang tank na may napakabigat at matibay na baluti. Siya si Fan Wencheng, level 28, miyembro ng Xingqian Guild. Ipinakita siya ni Hong bilang halimbawa, sinasabing ilang araw pa lang mula nang sumali ito ngunit naging isa na sa pinakamalalakas. Biglang naghagis si Liu ng kanyang ladrilyo at sinabing isa lamang itong karaniwan sa marami. Sinubukang depensahan ni Wencheng ang sarili gamit ang kanyang shield, ngunit tumagos ang ladrilyo at direktang tumama sa kanya, winasak ang kanyang kagamitan. Galit na nagbanta si Hong na hindi makakalabas si Liu ng ligtas sa lugar na iyon. Pinayuhan ni Yan Mo si Liu na huwag kalabanan ang guild ni Hong dahil hawak nila ang pinakamahusay na assassin, ngunit sumagot si Liu na ayaw niya sa mga taong ginagamit ang kanilang impluwensya sa masama. Nagpasya si Yan Mo na tanggapin ang pastahan upang patunayan ang kanilang kakayahan, at buong tiwala niyang hinarap si Hong. Sumang-ayon si Hong at nanumpang kung hindi niya tutuperin ang usapan, tatamaan siya ng kidlat at hindi na muling mabubuhay. Biglang tumama ang kidlat sa kanya, dahilan upang maguluhan ang lahat, habang bahagyang ngumiti si Yan Mo, na tila siya ang may kagagawan nito. Dahil dito, nagpasya ang protagonista na subukang basagin ang record at pataasin ang kanyang reputasyon. Sama-sama silang pumasok sa boss room. Kumpiyansa si Hong na mabibigo sila dahil wala silang tank at iniisip na sa huli, mapipilitan niyang paluhurin ang magkapatid. Pagpasok nila, sinabi ni Yan Mo na base sa kanyang obserbasyon, ang boss ay naglalabas ng malakas na atake bawat 30 segundo, at kung hindi ka tank ay tiyak na mamamatay ka agad. Iminungkahi niyang magpalitan sila sa paggamit ng life-saving skill upang makaligtas. Ngunit sinabi ni Liu na huwag mag-alala dahil sa unang pag-atake ng boss, ang kanyang pinakamalakas na kakayahan ay damage resistance. Sinabi ni Yan Mo na level 4 pa lamang ang skill na iyon kaya kakailanganin pa rin niya ng magpapagaling. Inalok niya ang sarili bilang healer, sinasabing kaya niyang magpalit ng klase. Nahihiyang sinabi ni Yan Mo na siya ang magiging healer ni Liu. Niyakap siya ng protagonista at sinabing kaya rin niyang pagalingin ang sarili. Dagdag pa niya, bukod sa pagtapos ng dungeon, nais din niyang basagin ang record ng pinakamabilis na clear. Lalong nahiya si Yan Mo at sinabing naririnig ng lahat ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ay nag-summon siya ng isang halimaw at sinabing ipapadala niya ito upang ilihis ang atensyon ng boss. Biglang may narinig na halakhak at sumigaw ang lahat na paparating na ang boss. Kasabay nito, lumitaw ang mensahe ng sistema na nagtatanong kung nais nilang panuurin ang animation ng boss. Nagpasya si Liu na panuurin ang animation upang makakuha ng pahiwatig kung paano matatalo ang boss. Tinanggap niya ito at agad nagsimula ang palabas. Isang babae ang lumitaw sa harap ng boss. Sina Xiaoan at Kai Chan ay magkasintahan, at kasama ang matandang demonyo ng Black Mountain ay nagmula sa Liaoji. Umiiyak ang babae habang tinatawag ang kanyang minamahal, ngunit hawak siya ng boss at hindi pinakakawalan. Interesadong pinanood ni Yan Mo at Liu ang eksena, samantalang naiinis naman ang ibang mga babae. Maya-maya, pinahinto ni Liu ang animation at sinabing wala nang makukuhang mahalagang impormasyon, kaya mas mabuting magsimula na agad. Sa isip niya, tila hinala ang pagkakagawa ng larong ito at pakiramdam niya ay may mali sa disenyo nito. Ilang segundo lang ang lumipas, lumitaw ang boss na napapalibutan ng lilang hamog. Sinuri ito ng protagonista gamit ang kanyang kakayahan at sinabi sa mga kasama na isa lamang itong NPC. Dahil may karanasan siya sa ganitong laban, inutusan niya ang lahat na sundin ang kanyang plano. Lumapit siya sa boss habang ginagabayan ang kanyang koponan. Gumamit siya ng immobilization talisman na binili niya mula sa pigman at iniisip na sapat na iyon upang makuha ang atensyon ng boss. Habang siya ang umaakit sa kalaban, ang iba ay umatake mula sa malayo. Lumapit sina Fang at Ma Hao dahil gumagamit sila ng espada, at sumunod din si Yan Mo gamit ang kanyang teknik. Tinanong siya nito kung sigurado siyang hindi niya kailangan ng pagpapagaling. Sumagot si Liu na hindi na kailangan at pinayuhan siyang obserbahan na lamang ang kanyang regeneration skill.
Nag-activate si Liu ng shield at sinalubong ang atake ng boss. Nagulat si Yanmo at ang kanyang kasama sa lakas ng kakayahan ni Liu. Sinabi ng protagonista na hindi lang iyon ang meron siya, kundi pati na rin ang sacred word. Napansin ni Fang kung gaano siya kalakas at hinikayat ang lahat na ipagpatuloy ang laban. Biglang sumigaw si Liu at pinakalat ang mga melee fighters dahil malapit nang maglabas ng malakas na atake ang boss. Tumama ito sa lupa ng buong lakas, dahilan upang i-activate ni Liu ang kanyang buong depensa. Tinamaan siya at itinapon palayo, nawalan ng kalahati ng kanyang buhay, ngunit agad siyang nagpagaling at sinabi na nalagpasan na nila ang unang yugto, kaya dapat magpatuloy. Lumipas ang ilang minuto at patuloy ang kanilang pag-atake. Umabot na sila sa ika-6 na yugto at ginagamit ni Liu ang kanyang bell shield na binili rin mula sa Pigman. Biglang humarap ang boss sa iba at inatake sila mula sa likuran. Agad na gumamit si Liu ng kakayahan ng isang cleric at naglagay ng mga healing shield sa kanyang mga kasama. Napansin ng magkapatid na babae na nailigtas sila ng shield, ngunit kahit nababawasan nito ang pinsala, alam nilang kapag naulit ang malakas na atake ay hindi na sila makakaligtas. Upang matulungan ang lahat, nag-activate si Yanmo ng healing skill. Napaisip si Liu na mula sa ika-6 na yugto, pumasok na ang boss sa ikalawang phase. Naalala niya kung paano ginagawa ng kanyang ama ang ganitong laban bilang tank, kaya naniniwala siyang kakayanin niya rin ito. Ipinaliwanag ni Yanmo na kahit malakas si Liu, limitado pa rin ito sa sistema ng laro, samantalang siya ay may kakayahang gumamit ng lakas na lampas sa sistema, kaya naglakas loob siyang tanggapin ang pastahan. Nagsimula siyang mag-summon ng isang makapangyarihang nilalang, at lumitaw ang isang napakalaking simbolo sa lupa. Mula rito ay unti-unting lumabas ang isang dambuhalang hayop. Kinabahan ang magkapatid dahil kapag nabigo ang summoning, maaaring masira ang kanyang bloodline talent. Nagtaka si Liu sa nangyayari. Lumitaw ang isang napakalaking nilalang na nagpakawala ng malakas na ungol, dahilan upang maramdaman ng lahat ang matinding presyon. Halos hindi na makahinga ang iba at napaluhod ang mga babae sa lakas nito. Sinabi ni Majay na walang duda, isa itong tunay na banal na hayop. Namangha si Liu sa nilalang na si Shememe at sa talento ni Yanmo sa pagtawag nito. Ngunit biglang hinarap ng hayop si Yanmo, sinuri siya, at galit na bumaba, sinasabing siya ang batang tumawag sa kanyang unang anyo. Isang tauhan ni Yanmo ang agad hamarang at nagsabing hindi niya alam na kayanan ng kanyang amo ang ganitong summoning. Ipinaliwanag ni Yanmo na medyo nanghina siya kaya naapektuhan ang proseso. Lumuhad ang magkapatid at magalang na humiling ng tulong sa banal na hayop. Samantala, sa kabilang bahagi ng laban, patuloy ang pag-atake ng boss kay Liu. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang bell shield habang hinihintay ang cooldown ng kanyang mga kakayahan. Sa sunod-sunod na atake ng boss, napagtanto niya na mahirap ang ikalawang yugto at hindi magiging madali ang pagbabasag ng record. Sumigaw siya sa lahat na ipagpatuloy ang laban, at naghanda ang mga babae na bumalik sa labanan. Samantala, sinubukan ni Yanmo na pakalmayan si Shememe at sinabi na may inihanda siya para dito. Tinanong ng hayop kung sinusubukan ba siyang suhulan, at ipinakita ni Yanmo ang isang mekantab at masarap na hita ng manok. Sinabi niyang espesyal niya itong inihanda para sa kanya at may iba pa siyang nakahanda kung kulang iyon. Hindi nakatiis ang hayop, kinuha ang pagkain at sinabing tutulong lamang siya dahil si Yanmo ay inapo ni Emperor Fango, ngunit isang beses lamang. Kinain nito ang pagkain at pinuri ang lasa. Sa sandaling iyon, muling tinamaan ng boss si Liu, at sinabi niyang masakit iyon dahil hindi na kusang bumabalik ang kanyang lakas at kailangan na niyang gumamit ng potion. Nagpasya siyang ipakita ang kakayahan ng isang manlalarong walang limitasyon sa klase at nagpakawala ng malakas na apoy patungo sa boss. Sa puntong iyon, hiniling ni Yanmo kay Shememe na makialam sa laban, ngunit sumagot ito na hindi kailangang magmadali dahil ang kalaban ay isa lamang pupi mula sa isang larong nilikha ni Jiang Xia. Napailing si Shememe at sinabing tunay ngang mahihina ang mga tao, ngunit nang muli niyang tingnan si Liu, may napansin siyang kakaiba. Naamoy niya ang aura ng isang emperador mula sa protagonista. Agad siyang gumamit ng kanyang kakayahan at isang napakalaking ginintuang bagay ang nabuo sa himpapawid. Napansin iyon ng boss, tumangala, at bago pa makaiwas ay bumagsak ang bagay at mariing ipinako siya sa lupa. Lumapit si Shememe at tila nagulat pa sa kanyang nakita,
sinasabing napakarealistiko ng mga papel na ito. Humarap siya sa grupo at sinabi na hindi niya kayang tuluyang tapusin ang boss dahil kapag nalaman iyon, mapaparusahan siya ng mga Diyos. Iniwan niya sa kanila ang huling 10%. Hindi nag-aksaya ng oras si Leo at agad inutusan ang lahat na gamitin ang buong lakas. Sumunod ang lahat, pinakawalan ng magkapatid ang kanilang kapangyarihan ng apoy at yelo, habang si Fang ay nagudyok na bilasan nila upang mabasag ang record. Sina Majay at Shu ay sabay na sumugod gamit ang kani-kanilang espesyal na teknik, sabay-sabay ang pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Unti-unting bumagsak ang buhay ng boss hanggang sa tuluyang umabot sa zero. Agad lumabas ang mensahe ng sistema sa labas ng boss room na nagsasabing nalinis na ng koponan ni Lu ang dungeon. Sa labas, ninas ang traidor at si Xiao sa panibagong tagumpay ng protagonista. May mga natuwa, ngunit mayroon ding ninas, lalo na't 8 lang sila at wala pang healer o tank. Galit na galit si Hong at sinabing muling sinira ni Leonan ang kanyang plano at hindi niya ito palalagpasin. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tipunin ang lahat upang sugurin ang grupo at agawin ang kanilang mga nakuha. Sinubukan siyang paalalahanan ng isa sa kanyang nasasakupan tungkol sa kanyang pangako, ngunit sa galit ay pinatahimik niya ito at sinabing sumunod na lamang. Kinuha niya ang isang kutsilyo at sinabing masamang tao siya kaya hindi dapat pinaniniwalaan ang kanyang salita, at idinagdag pa na ang magkapatid na siyang siya ay magiging kanya. Samantala, sa loob ng instance, masayang niyakap ng mga babae si Leonan dahil sa kanilang tagumpay. Nakatanggap ang lahat ng iba't ibang gantimpala, at napansin ng protagonista ang berdeng helmet ni Ning Kai-chin. Ayon sa impormasyon, malaki ang dagdag nito sa depensa laban sa mga manlalarong mababa sa level 50 at may kakayahang hadlangan ng isang nakamamatay na atake. Napangiti siya at inisip na napakalakas ng item na iyon kahit medyo kakaiba ang kulay. Nagpasalamat si Yanmo kay Shememe at sinabing malaki ang utang na loob niya. Bago tuluyang umalis, pinaalalahanan siya ng banal na hayop na huwag maging pabaya at sinabing napansin nito ang kanyang talento kaya malamang ay muli silang magkikita. Pagkatapos ay nagpaalam ito at pumasok sa portal. Nagpaalam din ang magkapatid na siyang siya sa nilalang. Habang pinagmamasdan ang pag-alis nito, sinabi ni Leo na nais niyang hatiin ang mga nakuha. Hiningi niya ang mga materyales at ang helmet kapalit ng bayad. Sumagot si Yanmo na napakalakas niya at kaya niyang talunin ang boss ng mag-isa, kaya maaari niyang kunin ang anumang nais niya at ang natitira ay paghahatian na lamang. Agad namang sumang-ayon ang mga kasama at sinabing wala silang tutol. Ipinaliwanag ng protagonista na kailangan niya ang mga ito para sa kanyang ama. Nagsimula siyang tipunin ang mga kinakailangang bagay upang ma-activate ang Phoenix Sword at iba pa. Sa isip niya, may utang siyang loob sa lahat at babawi siya sa kanila. Sinabi rin niyang bubuksan niya ang mga gantimpala kapag nakabalik na siya sa Thean Tomb. Hinikayat siya ni Yanmo na kunin ang lahat ng walang pag-aalinlangan dahil ang makilala siya ay sapat ng gantimpala. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ni Fang ang lahat upang umalis sa dungeon, at sabay-sabay silang nagtungo sa portal. Pagbalik sa Anti-Chamber, nag-uusap ang mga tao tungkol sa koponan ni Leo at sa nalalapit na pagdating ng Xingchen Guild upang agawin ang mga nakuha. Doon nila nakasalubong si Hong kasama ang kanyang mga tauhan. Nagbanta ito na kung hindi nila ibibigay ang kanilang mga nakuha, hindi sila makakaalis. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake, sinasabing pagod na ang grupo mula sa laban. Ninas si Leo at tinanong kung sasamantalahin ba nila ang pagod ng iba. Sinabi ni Fang na sila na nina Chu at Mihao ang haarang habang tumakas ang protagonista. Kinutya sila ni Hong at sinabing hindi ganoon kadaling makatakas. Ngunit biglang may kumidlat mula sa langit. Si Yanmo, na nasa likod, ay tahimik na nanood at naisip na gumana na ang sumpang inilagay niya, na kapag nilabag ang sumpa ay paparusahan ang lumabag. Muling tinamaan si Hong ng mas malakas na kidlat na agad sumunog at tuluyang nag-burst sa kanya. Sinubukan ng kanyang mga tauhan na gumamit ng yelong mahika upang pahiniin ang tama, ngunit huli na ang lahat. Napaluhod si Hong habang unti-unting naglaho ang kanyang katawan. Nang makita ito, napaisip si Yanmo na kung ang kanyang ina ang gumawa nito, mas matindi pa sana ang nangyari. Samantala, naguluhan ang mga miyembro ng guild ni Hong at sinuri ang kanyang status. Dahil sa no-teleport zone siya napatay, nanatili ang kanyang katawan,
at doon nila napagtanto na tuluyan na siyang nabura. Isang lalaki ang nagsabing gawa lamang ito ng tunay na demonyo. Nagtanong ang iba kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag niya na may nangyari na ring pagkawala sa kanilang guild sa Bibo Pool at natuklasan ng kanilang pinuno na ang laro ay pinaghalong pantasya at realidad. Idinagdag ng mga babae mula sa Shinchin Guild na ang sinumang lumabag sa sumpa ay tiyak na mapaparusahan at masusunog, at nakuha ni Hong ang nararapat sa kanya. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga tao sa paligid at sinabing may koneksyon sila sa mga demonyo at dapat itong i-report sa administrador ng laro. Tinakpan ng protagonista ang kanyang mukha at sinabing mukhang nagkaroon sila ng problema. Humingi ng paumanhin si Yanmo dahil sa gulong kanyang nadulot at sinabi na siya na ang magpapaliwanag sa Diyos na namamahala sa lugar at handang tanggapin ang anumang kaparusahan. Sumagot si Lu na hindi iyon magiging isyo, lalo na kung si Jiang Guiong o Neha ang namamahala, dahil kaya niya itong kausapin mismo. Agad siyang pinagsabihan ni Yanmo na huwag banggitin ang pangalan ng mga Diyos ng basta-basta dahil iyon ay kawalang galang. Lumapit ang protagonista at mahinahong sinabing ayos lang iyon dahil kilala niya ang mga ito, ngunit hiniling na huwag na itong ipaalam sa iba. Isang kapatid ang nagkomento na kahit gaano kalakas si Liu, imposibleng kilala niya ang mga Diyos. Naiinis si Chu at sinabing hindi porke mas malaki ang dibdib ng isa ay may karapatan na itong maging mayabang at magsalita ng ganoon tungkol kay Leon. Sarkastikong sumagot ang babae at sinabing oo, mas malaki nga, sabay tanong kung naiinggit ba siya. Biglang sumingit si Mao at nagtanong kung magkakaroon ba sila ng paligsahan, dahilan upang magsama-sama ang apat sa isang kakaibang pagtatalo. Tumingin ang isa sa kanila kay Fang at sinabing ang isang karaniwang mortal ay hindi maaaring makakilala kay prinsipe niya. Tinuya naman sila ni Fang at tinanong kung naiinggit ba sila dahil hindi pa nakikilala ng kanilang amo ang prinsipe. Sumagot ang isa pa na nagsasalita si Fang nang walang alam, dahil ang kanilang amo ay inapo ni Emperor Fangdo kaya natural lamang nakilala nito ang prinsipe. Gumawa ng mukha si Fang at hinamon silang ipagpatuloy ang sinasabi. Naiinis ang isa sa magkapatid at sumugod, ngunit agad hamarang si Miao at sinabing siya na ang bahala sa depensa. Sa isang iglap, nagkagulo ang sitwasyon at nagsimula ang magulong sagupaan. Sumigaw si Yanmo at pinatigil ang lahat, sinasabing walang kabuluhan ang ginagawa nila at dapat umatras. Biglang lumitaw ang mensahe ng sistema na nagbababala na paparating na ang tagapangasiwa ng lugar. Isang liwanag ang bumagsak mula sa langit at may isang nilalang na mabilis na lumapag, dahilan upang mabasag ang lupa sa lakas ng impact. Siya ay si General Rangasa. Ipinahayag niya na may ulat tungkol sa isang taong nakikipag-ugnayan sa mga demonyo, at kung mapatunayang totoo, palalayasin niya ang lahat sa lugar na iyon. Lumuhad si Yanmo at ipinaliwanag na walang kinalaman si Liu, humihiling na patawarin sila. Ngumiti si Rangasa at sinabing mukhang hindi bagay kay Yanmo ang makipagsabuatan sa mga demonyo dahil sa kanyang maayos na anyo. Ngunit agad siyang lumapit sa protagonista at itinuro ito bilang pangunahing sospek. Matapos suriin ang lahat, sinabi niyang wala itong aura ng isang inapo ng Diyos kaya kainahinala ito. Galit na galit si Fang at agad sumugod, ngunit pinigilan siya ni Shu at Mahao. Muling nakiusap si Yanmo at sinabing magkakaibigan sila, nangakong gagantay siya ng kabutihan kung palalayain sila. Isa sa magkapatid ang nagsabi na napakabait ng kanilang amo kay Leon, ngunit pinagsabihan siya ng isa pa na huwag magsalita ng ganoon sa harap ng Diyosa. Naiinis na sinabi ni Rangasa na hanggal si Yanmo at tinanggap lamang niya ang paliwanag dahil sa paggalang kay Emperor Fangdo. Tinanong niya kung may kapalit ba ang hinihingi nitong pabor. Biglang bumalot sa kanya ang napakalakas na aura, dahilan upang maramdaman ng lahat ang matinding presyon. Humarap si Lu at sinabing may paraan upang ayusin ang lahat. Hiniling ng Diyosa na ipakita niya ito. Mahina siyang bamulong na hindi niya ito maipapakita roon at inimbitahan siyang pumunta sa mas pribadong lugar. Nang makita ni Yanmo na umalis ang dalawa, inakala niyang may balak ang protagonista kaya pinabantayan niya ito sa magkapatid mula sa malayo. Sumang-ayon ang mga ito, puno ng kuryosidad. Makalipas ang ilang sandali, sa isang tahimik na lugar, sinabi ni Leo na patutunayan niyang wala siyang kaugnayan sa mga demonyo. Ipinakita niya ang lotus seal na ibinigay ni prinsipe niya. Nagulat ang Diyosa nang makita ito.
Samantala, ang dalawang kapatid na nagtatago ay nagulat sa kanilang nasaksihan at napaisip kung ano ang nangyayari. Nainis sila at inisip na hindi mabuting tao si Liu, at nagpasya na babalaan ang kanilang amo. Sinuri ng Diyosa ang selyo at kinumpirma na ito ay tunay, at si Liu ay isa sa mga pinuprotektahan ni Prinsipe Neha. Dahil sa kanilang nakita, halos hindi na makapaniwala ang magkapatid at naisip na baka masira ang kanilang isipan kung magpapatuloy pa silang manood. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sina Liu at ang Diyosa mula sa kagubatan. Agad na tinanong ni Yan Mo kung ayos lang ang lahat. Sumagot si Rang Asa na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan at neresolba na ang lahat, at iuulat niya ang nangyari bilang isang bug, hindi bilang kaso ng demonyo. Napangiti ang protagonista at nakahinga ng maluwag. Nagpaalam ang Diyosa at sinabing magpapatuloy siya sa pag-iikot sa ibang lugar. Pinulot ni Liu si Fang na nawalan ng malay. Nang magising ito, tinanong niya kung nasaan na si Rang Asa. Sinabi ni Liu na naayos na ang lahat at umalis na ito. Sa sandaling iyon, tumakbo si Chun at niyakap siya, sinasabing napakasaya niya at gusto niya itong halikan. Habang pinagmamasdan siya, naisip ni Mayaw na totoong ang taglay ni Liu ang Lotus Seal at napakalaking tulong nito. Dahil mas mahina ang kanilang pamilya, naniwala siyang siya ang dapat mapang-asawa ni Liu at tahimik na humingi ng paumanhin kay Fang. Nagkibit-balikat naman ang magkapatid at sinabing mahusay na manlilinlang ang protagonista. Nagpaalam si Yan Mo at sinabing may kailangan pa silang asikasuhin. Kumaway si Liu at inimbitahan siyang magkita muli sa susunod na dungeon. Lumingon si Yan Mo at tumango, sinasabing babalik siya. Samantala, sa ibang lugar, sa loob ng silid ay mapang-akit na nag-aanyaya si Mayaw, ipinapakita ang kanyang pagnanais na makasama si Liu Nayan sa cultivation, habang ang kanyang anyo ay puno ng tukso at kakaibang lamang. Nakaupo si Gang Bao sa kanyang trono, napapalibutan ng kanyang mga kasama. Isa sa kanila ang mag-aabot sana ng ubas, ngunit bago pa ito mangyari ay may tinig na umalangaw sa bulwagan, nagbabalita ng masamang balita. Isa sa kanyang mga sundalo ang nagulat na si Prinsesa Wen ay tuluyan ng napatay. Nanatiling kalmado si Gang Bao at walang ipinakitang emosyon habang tinatanong kung bakit nagkakagulo ang lahat gayong isa lamang piyesa si Prinsesa. Nagbanggaan sina Huang Tianxiang at Zhang Guifang, sinamantala ni Prinsesa Wan Sheng ang pagkakataon ngunit hinarang ni Neza. Napagtanto niyang mga Diyos ng Meishan ang mga ito kaya nagpas siyang magpalakas pa. Narinig ni Master Shen ang ulat tungkol sa kaguluhan, ang labanan ni Huang Tianxiang at Zhang Guifang, ang pagpasok ni Prinsesa Wan Sheng, at ang pagharang ni Neza. Napagtanto niyang hindi basta mawawala ang muling pagkakatawang tao ni Dizin, kaya binalak niya itong gamitin upang tipunin ang mga demonyo at maisakatuparan ang kanyang layunin. Matapos iyon, pansamantala siyang nagpakawala ng tensyon sa loob ng silid kasama ang mga babae. Samantala, si Liu Nayan ay inanyayahang mag-cultivate ng isang mapang-akit na babae, ngunit biglang may isa pang sumulpot at nag-angkin sa kanya, dahilan ng kanilang pagtatalo. Sa gitna ng gulo, isang galit dumating si Fang at agad silang pinatalsik, ipinahayag na siya ang tunay na asawa, at iniwan si Liu Nayan na tuliro. Sa gitna ng mapang-akit na eksena, inalok si Liu Nayan ng babae na magpahinga at mag-relax kasama siya, ngunit agad ding sumingit ang dalawa pang babae na nais ding tumulong sa kanya kaya nag-agawan sila sa kanyang atensyon. Dahil sa kaguluhan, napilitan si Liu Nayan na tumanggi at sinabing may mahalaga siyang gagawin, aalamin niya ang balita tungkol sa kanyang ama at pupunta siya kay Fang, saka na lamang sila mag-uusap muli. Iniwan niya ang naguguluhang mga babae at mabilis na umalis, habang napasigaw ang mga ito sa pagkabigla. Sa labas, mag-isa niyang tinahak ang kagubatan at ginamit ang Jade Seal Package upang subukan kung gaano pa niya mapapalakas ang sarili. Samantala, sa ibang lugar, bumalik ang bida dala ang mga materyales at ipinahayag na sapat na ang mga ito, dahilan upang purihin siya ng kanyang mga kasama. Napansin ng bida ang kakaibang bagay sa likuran, isang malaking artefaktong naglalabas ng init at enerhiya. Ipinaliwanag ng babae na isa itong espesyal na sisidlan para sa Dragon Phoenix Sword, ngunit delikado itong gamitin kapag hindi balanse ang yin at yang, kaya pinayuhan siyang magpahinga muna at uminom. Ngunit agad na napangiti ang bida nang maalala niyang hindi pa niya nabubuksan ang level 20 Jade Seal Package, kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Sa kanyang utos, biglang umilo ang Imperial Seal at bumuhos ang malakas na enerhiya,
sabay pagbukas ng gantimpala. Sunod-sunod na lumitaw ang mga natamong kayamanan, mga demon core mula sa Nine-Headed Hydra at kay Prinsesa Wansheng, pati na rin ang Dark Eye Stone. Habang umiikot ang makapangyarihang enerhiya sa kanyang kamay, napagtanto niyang maaari pa niyang gamitin ang mga ito upang magpatawag ng mga demonyo at palakasin ang kanyang hukbo para sa mga susunod na laban. Matapos buksan ang gantimpala, lumitaw ang system at ipinaliwanag na dahil sa Star Peaking Tower na pinapagana ng Human Monarch Essence, kontrolado na ng bida ang lahat sa loob at hindi siya kayang saktan ng mga demonyo, at kapag umabot siya sa mas mataas na level ay muli niyang mabubuksan ang selyo. Sa isang iglap, hinigop siya ng liwanag at dinala sa loob ng tore, kung saan bumungad ang isang napakagarbong tanawin na tila isang celestial palace, dahilan upang mapamangha siya sa kagandahan nito. Habang umiikot ang kanyang paningin, napansin niya ang kakaibang bahagi ng tore kung saan may mga nilalang na nakakadena. Bigla siyang natigilan ng makilala si Prinsesa Wansheng, na nakagapos at pilit na kumikawala, kasabay ng Nine-Headed Hydra na naroon din. Doon niya napagtanto na ang mga demon core na nakuha niya ay hindi lang simpleng gantimpala, kundi mga nilalang na maaari niyang kontrolin at ipatawag, at sa loob ng tore na ito, sila ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sa loob ng Star Peaking Tower, muling nagsalita ang system at ipinaliwanag na ang Devouring Whip ay maaari lamang gamitin sa loob ng tore upang sumipsip ng demon cores, at sa tuwing may mapapatay o matutulungan siyang pumatay ng demonyo, may tsansang makuha ang kanilang core at ikulong sila rito. Ngunit bago pa siya makapagplano, napansin niyang tila may gumalaw sa paligid, at sa isang iglap ay humarap sa kanya ang dalawang nakakadenang nilalang, ang Hydra at si Prinsesa Wansheng, na parehong nagulat nang makita siya. Sa malamig na tinig, ipinahayag ng bida ang kanyang awtoridad. Sinabing dapat magpasalamat ang Hydra dahil hindi niya ito pinatay at sa halip ay ginawa pa itong kapaki-pakinabang. Ngunit galit na sumagot ang Hydra, iginiit na mas gugustuhin pa nitong mamatay kaysa magpasakop, habang si Wansheng naman ay pilit na umaangal at humihingi ng kalayaan. Hindi nagpatinag ang bida at sa halip ay kinuha ang Devouring Whip, saka ito hinigpitan sa kanyang kamay. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang malakas na hampas, tumama sa katawan ng Hydra at naglabas ng matinding enerhiya, na parabang ipinapakita na ito ang kaparusahan para sa kanyang mga kasalanan. Walang awa na pinalo ng bida ang Hydra gamit ang Soul Devouring Whip, sa bawat hampas, unti-unting nilalamon ang kanyang diwa, at ang sakit ay tila 1,000 hiwa na sabay-sabay tumatama. Sa mapang asar ng ngiti ng bida, iginiit niyang ang lahat ng ito ay kapangyarihang ipinagkaloob ng system. Sa galit, sinubukan ni Prinsesa Wansheng na gamitin ang kanyang Poison Dragon Drill, ngunit sa isang pitik lamang ay agad itong nawala. Galit siyang sumigaw kung bakit hindi ito gumana. Sa kalmadong tinig, pinaalala ng bida na sa loob ng kanyang tore, wala silang magagawa laban sa kanya. Inutusan niya silang lumuhad at sumunod upang mabawasan ang sakit, ngunit buong tapang na tumanggi ang Hydra at hinamon pa siyang patayin na lamang sila. Hindi nagpatinag ang bida at muling itinaas ang latigo, nagbabantang ubusin ang kanilang kaluluwa kung magpapatuloy ang kanilang pagsuway. Ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang direksyon ng kanyang pag-atake, hindi ang Hydra kundi si Prinsesa. Sa bawat hampas ng latigo, napapasigaw si Prinsesa Wansheng, ramdam ang sakit na tila hinihiwa ang kanyang laman. Habang nagdurusa siya, sigaw naman ng Hydra na kay Dizin na lamang ibuhos ang galit, pilit niyang inaako ang parusa para sa prinsesa. Sa isip niya, malinaw, kahit malupit ang Hydra, handa itong mamatay para kay Wansheng, at doon niya nakita ang kahinaan nito. Sa malamig na tingin, sinabi niyang ang dalawang demonyo na pumatay ng napakaraming inosente ay hindi dapat magreklamo sa ganitong uri ng paghihirap. Habang patuloy ang sakit, hirap nang makatiis si Prinsesa Wansheng, halos mawalan na ng lakas. Ngunit sa isang iglap, kumilos ang bida, ginamit niya ang kapangyarihan ng tore at biglang hinayla si Wansheng palayo sa pagkakagapos, inilayo sa Hydra. Paglapag niya, agad niyang hinarap ang Hydra at malamig na ibinunyag. Matagal na nitong hinayaang magpakasasa ang mga halimaw sa mga tao, lalo na sa kababaihan. Mahinang binanggit ng bida ang pangalan ni Prinsesa Wansheng habang hawak siya. Sa malamig na tinig, ibinunyag niya, sinabi ni Fang na balak siyang ihagis sa mga demonyo. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang kanyang mundo. Sa kabilang banda, sumiklab ang galit ng Hydra,
nagbanta na kapag nahuli niya ang babaeng iyon, lulunukin niya ito ng buhay upang maibsan ang kanyang galit. Sa malamig na tingin, binalaan ng bida ang prinsesa, tuturuan niya ito ng leksyon para sa mga nasaktan nito, habang may aura ang daliri nito. Itinaas niya ang kamay at mariing pumasok ang daliri nito. Habang namamula napasigaw si Wan Sheng, ngunit huli na ang lahat. Sa galit, agad na sumigaw ang Hydra at hinamon ang bida, handang akuha ng laban para kay Wan Sheng. Hindi ito pinansin ng bida at sa halip ay itinulak pa ang prinsesa, dahilan upang bumagsak ito sa sahig, walang kalaban-laban. Sa halip na umatras, lalo pang naging mapanukso ang bida, na parabang nilalaro lamang ang kanyang kalaban. Dahil dito, lalong nagngit-ngit sa galit ang Hydra, sumisigaw na hindi na tao ang kanyang kaharap. Ngunit ngumiti lamang ang bida, kalmado at kumpiyansa, tila kontrolado ang buong sitwasyon. Napanganga ang Hydra at si Prinsesa Wan Sheng, hindi makapaniwala sa lakas na ipinapakita nito. Sa gitna ng tensyon, nag-usap sila sa loob ng kanilang isipan, na pagtatantong wala silang laban at kailangan muna nilang maghintay ng pagkakataong makatakas. Ngunit bago pa man sila makakilos, agad na sumingit ang Hydra at nagsumamo sa bida, huwag saktan si Wan Sheng at siya na lamang ang managot sa lahat. Sa likod nito, isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa mukha ng bida, tila kumpirmadong nasusunod ang kanyang plano. Sa isang iglap, kumalas ang mga tanikala, at bumagsak sa sahig ang dalawa, kapwa ng hihina. Agad namang nagpasalamat si Wan Sheng, umaasang makakaligtas sila sa sitwasyon. Ngunit hindi pa pala tapos ang lahat. Sa malamig na tinig, sinabi ng bida na gusto niyang makita kung gaano sila kayang magpasakop. Kasabay nito, biglang nagbabala ang system, na ang Hydra ay malapit ng mag-self-destruct at maaaring magdulot ng matinding pinsala. Sa harap ng panganib, wala nang ibang nagawa ang Hydra kundi ang sumuko, handang gawin ang lahat kapalit ng kanyang kaligtasan. Sa isang iglap, nabago ang kanyang anyo at naging isang babae, kusang loob na nag-alok na pagsilbihan ng bida habang buhay. Ngunit sa halip na matuwa, nabigla ang bida. Sa gulat at pagkadismaya, napasigaw siya, ang gusto niya lamang ay ang survival skill ng Hydra, hindi ang ganitong klaseng kapalit. Sa bagong anyo ng Hydra, pilit na lumalapit at nag-aalok ng sarili subukan siya. Ang bida dumilim ang mukha halatang nandidiri. Agad ipinalkate sa Hydra na malinis pa rin ang kanyang bagong anyo, ngunit pinatigil ito ng bida at sinabing hindi na kailangan, maging maayos na tagapamahala na lang siya. Kasunod nito, sinuri ng bida ang kanilang submission level upang makuha ang mga kakayahan at makaalis, ngunit nagulat siya nang makita na mababa pa rin ito. Nagulat siya at naguluhan, akala niya ay sumuko na ang dalawa, ngunit tila may hindi pa rin tama sa sitwasyon. Iginiit ng Hydra na perpekto ang katawan ng bida para sa dual cultivation upang lumakas at makalaya, at iminungkahi ni Prinsesa Wan Sheng na bumalik siya sa pagiging lalaki para magamit ito. Sa malamig na tinig, iginiit ng Hydra na babae na siya ngayon at pinilit si Prinsesa Wan Sheng na makipag-dual cultivate sa bida, ngunit nag-alinlangan ang prinsesa at kinwestiyon ang pakikipag-ugnayan sa isang mortal. Sa huli, malamig na sinabi ng Hydra ang katotohanan, kung hindi sila lalakas, lalamunan sila ng soul devouring whip. Ngunit kung magtatagumpay sila, sila ang manggana. Sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ng bida ang dalawa at napagtanto niyang kahit magkasama ang mga ito, napakababa pa rin ng kanilang submission level. Sa isang iglap, biglang umatake si Prinsesa Wan Sheng, sabay hagupit ng malakas na puwersa patungo sa Hydra. Sa harap ng bida, sabay na nagmakaawa ang dalawa, pilit na inaalok ang kanilang sarili upang mapatahimik ang kanyang galit. Ngunit malamig silang tinanggihan ng bida. Sa isip niya, kailangan niyang kumilos agad. Bagaman kontrolado niya ang dalawa, hindi pa rin niya kayang gumalaw ng maayos dahil sa kakayahan ng Hydra. Sa isang sulok ng Star-Picking Tower, may napansin siyang kakaibang bagay, na tila maaaring makatulong sa kanya. Inutusan ng bida ang dalawa na isuot ang ibinigay niyang kasuotan. Kahit halatang nahihiya, napilitan silang sumunod habang minamadali pa sila nito, sabay sabing maglalaro sila mamaya. Pagkatapos nilang magbihis, agad na itinaas ng bida ang kanyang kamay, at sumiklab ang lilang aura na mabilis na gumapos sa dalawa. Sa isang malamig na utos, pinaupo niya ang mga ito, at kahit pilit silang tumanggi, wala silang nagawa kundi sumunod. Habang patuloy na gumagalaw ang upuan ay may likidong tumutulo sa bawat galaw.
At tuluyang bumigay ang Hydra habang patuloy na tumataas ang kanyang submission. Sa isang iglap, sumabog ang enerhiya at kinilala ng system ang kanyang ganap na pagsunod, agad na binuksan ang pagkakataon para pumili ng kakayahan. Tahimik na pinagmasdan ng bida ang mga pagpipilian, at walang pag-aalinlangan, pinili niya ang survival skill. Sa sandaling iyon, isang bagong kapangyarihan ang Damaloy sa kanyang katawan, isang kakayahang kayang magligtas sa kanya sa kritikal na sandali. Ngumiti siya, halatang nasiyahan sa nakuha, habang tuluyang ina-activate ang bagong skill. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.